Bahala na ang Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 21, verses 1 to 4. And I read it for you. He looked up and saw rich people putting their gifts into the treasury. He also saw a poor widow put in 2 small copper coins. He said, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For all of them have contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in all she had to live on." Dumarating po sa ating buhay na para bang napapasuko na tayo. Pero may dalawang uri po ng pagsuko. Ang unang uri ng pagsuko ay yung tipo bang napaka-negatibo ng konotasyon. Feel mo wala ka nang mararating sa buhay, kaya wala ka nang gagawin. Magmumukmuk ka na lamang. Suko ka na. Pero ang ikalawang kahulugan ng pagsuko ay mayroong positibong konotasyon. Ito naman po ay nangangahulugan na sa kabila ng lahat, kikilos ka pa rin, gagawin mo pa rin ang iyong makakaya, at ikaw ay mayroong pag-asa na balang araw makakamit mo o matutupad ang iyong hinihiling sa buhay. Isang positibong uri ng pagsuko. May mga panahon sa ating buhay din na kinakailangan natin ng tulong. Kanino tayo lalapit kapag kailangan natin ng tulong, lalo na sa mga bagay na tila ba napaka-imposibleng makamit sa buhay? Walang iba kung hindi sa ating Panginoon. Ang ating pong ebanghelyo sa araw nito ay nagpapatunay na maaari nating ialay ang ating buhay, ang lahat-lahat sa atin. Nagbigay po ng isang kwento ang Panginoon sa ebanghelyo. Isang araw daw siya ay nakaupo malapit sa isang araw daw, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaupo malapit sa hulugan ng mga alay. At nakita niya ang mga mayayaman na naguhulog ng malaking halaga. Pero napansin niya rin ang isang dukhang balo na naghulog ng 2 barya. Pero para sa ating Panginoong Jesucristo, mas matimbang ang pag-aalay ng balo, sapagkat ibinigay niya, inialay niya, isinuko niya ang lahat-lahat ng meron sa kanya. Samantalang ang mga mayaman sa kwento ay naghulog batay sa kung anong labis sa kanilang yaman. Pagsuko. Isinuko ng balo kung ano ang natitira sa kanya. Ito'y sumisimbolo ng pagsuko sa ating buhay. Nakahanda ba tayong isuko lahat-lahat sa Panginoon? O may natitira pa rin sa ating sarili na kung saan ito ay nagsisilbing hadlang para tayo ay mas mapalapit sa Panginoon, para tayo ay mas lalong mamag-asa sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating pag-asa sa buhay. Kaya naman, lagi nating sasabihin, bahala na ang Panginoon. Pero sa ating pagsuko sa Kanya, sana naman po gawin natin ang ating bahagi. May kasabihan nga po tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Isuko natin ang lahat-lahat sa atin dahil bahala na si Lord. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, isinusuko po namin ang lahat-lahat sa aming buhay. Tanggapin po ninyo ang pag-aalay ng aming sarili. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.